Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ito ay ang pag-aaral natin sa araw na ito, continuation sa last na kahapon. Hindi natin natapos ito, inshallah. Ito yung secret na da'wah phase at saka public phase sa Islamic da'wah. Pinag-usapan natin, magkaroon muna tayo ng inshallah Q&A para inshallah magbigay tayo ng mga biyaya galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang una sa lahat, ano ba ang area na nabanggit where ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsimula na siya nagda'awa secretly? Ya ayyuhal mudaththir. Anong meaning niya? Ikaw na napapalutan, umamang ka. Okay. Sa secret na da'wah, na-mention natin last, ano yung mga pag-aaral dito ang makuha natin kung maka-mention ka ng isa o dalawang pag-aaral na makukuha natin sa secret na da'wah. Ano po yun yung sinos dito? Inshallah nakinig kahapon. Dali mag-answer inshallah. Kung wala, nakikita ko si brother. Wala. Ikaw rin. Ako? Oo. Ako. Secret daw, unang-una yung ating mga ang ginawang tao ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginawa niya muna yung mga taong malalapit sa kanyang pamilya at ang kanyang pinakatid ng isa ay tawhid at bago niya ay ginawahan yung mga tao sa paligid niya. Inshallah. Jazakumullah khair. So last pinag-usapan natin sa secret da'wah o sa secret phase ng da'wah na ito is yung mga pumasok sa Islam, mga sahaba na pumasok sa Islam. Tingnan. Na-mention natin yun. Okay, so last pinag-usapan natin yung ilan yung mga sahaba sa time na yun na nag-accept ng Islam. Sila ay sinabi natin na 130 sahaba. However, yung iba hindi nila alam na ilan sila sa time na yun. So may mga ibang sahaba na nagsabi na sila yung the-fourth na sahaba. At iba nagsasabi sila yung third na sahaba pumasok sa Islam. At yung mga kasabihan ng scholars dito, sabi nila magkalala dito, is because the Prophet sallallahu alaihi wasallam hindi siya nagsabi sa kanila na ilan na sila nag-Muslim. Sa dahilan na ayaw niya malalaman ng enemies ang number ng mga Muslim sa time na yun para hindi sila ma-persecute. So yung mga sahaba, naisip nila sila lang ang nag-Islam. 2 o 3 lang sila. Kasi alam nila si Abu Bakr as-Siddiq, so sure na nakapasok sa Islam. Pero naisip nila ay third sila or pang-apat sila. So yun yung naisip ng mga ibang sahaba sa time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito pinakita din yung lesson na mapag-aralan natin, which is anything that you do, everything that we make in life, make sure that it's done in a hidden manner. Na mas mainam gawin mo yung mga paraan na gusto mong i-achieve sa buhay na hindi nalalaman ng tao. Hindi nalalaman ng tao ang anong plano mo, paano kang mananalo dito or maging successful dito.
mas mainam yun sa sinasabi mo lahat ng plano mo. Dito maging successful ka sa dahilan na hindi ka mabigyan ng ayin ng isang tao or maharang yung mga success mo sa buhay. So ito ay isa sa mga lessons na kukuha natin dito sa pag-aaral nito. Isa sa mga lessons din, na pinag-usapan natin last time, yung da'wa at da'wa at tawhid. Ito ay nagsisimula ang lahat ng da'wa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung patungkol sa mga non-Muslim, usually is tawhid. So ano bang kaibahan ng da'wa natin at tinatawag ng tabligh na da'wa nila? Ang tabligh, ang da'wa nila is yung mga Muslim. Tinatawag nila yung mga Muslim. Sa general, yes, pasok ang ginagawa ng tabligh sa word na da'wa. Pagtatawag, calling people to Islam. However, hindi yun yung totoong meaning ng da'wa. Yun ay, ang totoong meaning na yun is nus o irsyad. Nasiha at magbibigay ng irsyad sa mga tao. Yun yung ginagawa ng mga tabligh kung sa totoong kahulugan. Although karamihan sa mga ginagawa nila ay sa labag sa Islam or may bid'a nangyayari doon. Pero sila yung isa sa mga nakikita natin na masisipag na magtawag ng tao. So yung kaibahan nila is yung da'wa ng propeta at yung mga propeta na una sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung tawhid. Dito nagsisimula ang da'wa or calling people to Islam. So kung yung nakita natin is one of the challenges sa time natin is hindi na alam ng mga tao o yung mga kabataan, kahit yung mga lalaki na mga Muslim, born Muslim, hindi yung mga balik Islam, especially yung mga born Muslim, na hindi nila nakikita yung importansya ng tawhid. Hindi nila nakikita yung kahalagahan ng tawhid. To the point na tinatanong nila, bakit ba tayo nag-aaral ng tawhid? Bakit ba tawhid ito, tawhid ganyan? Bakit yan yung pinag-usapan ninyo kayo mga ustad? Bakit hindi niyo, sabi niya, hindi niyo ina-address ang paghihiwalay-hiwalay ng mga Musliman ngayon? Bakit hindi niyo ina-address anong nangyari doon sa Middle East? Na mga Muslim na pinapatay ng mga Hudyo or mga Zionist. Bakit hindi niyo ina-address yan? Bakit hindi yun pinag-usapan ninyo? Kasi ang reality, hindi tayo mapag-isa ng isa't isa kung hindi tayo nag-iisa sa pagpaniniwala. Na doon lahat nagsisimula. At yung tawhid, doon tayo, kung hindi tayo malakas doon, wala tayong magawa. So, yung ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam na from the beginning na ito yung mapagpalakas sa kanila. Kasi whatever happens next, after ng nangyayari na ito, yun yung mapagpatibay sa kanila sa time na pinapersecute sila. Kasi to this point, the secret ngayon, ang da'wa, naisip ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito tatagal sa maging secret. Darating din yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay maging jahar o ito ay maging sa public na marinig na ng tao lahat. So in this way, alam na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating din yung time ng persecution. Darating din yung time na pinapatay ang mga sahaba niya. Paano ba ipatibay na niya ang mga sahaba niya kung hindi nagsisimula sa tawhid? Hindi lang sa tawhid yung pag-aaral doon, kahit yung tazkiyatunas, paglinis ng puso, at hindi lang sa paglilinis ng puso, tinuruan sila ng mga adhkar, ng mga proteksyon, lahat na yung ganun yung sa simula ng da'wa ng Propeta Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun yung sinabi natin. Tapos, pagpalakas ng brotherhood. Sa tauhid lang, mapalakas natin yung brotherhood. Hindi yung ngayon may grupo ng mga Muslim na tinatawag nila na Muslim Brotherhood. Iba naman yung da'wa nila. Although, nagsasabi sila na Ahlus Sunnah sila, pero they are more into politics. Politics yung fino-focus nila. Islamic politics or Islamic finance, yun ang focus, which is hindi din tauhid. More on how to run the country, how to govern the country. Pero yung reality is hindi nila pinag-uusapan yung tauhid. So ito ay isa sa mga challenges ng mga magkagrupuhan na gano'n. So there will be a lot of groups according to the Prophet ﷺ, or a lot of sects that will be divided to 73 sects sa time natin na ito. At isa lang ang papasok sa Jannah sa kanila, which is yung tinatawag na Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah naman pangalan, marami nagka-claim na sila ay Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Pero sino ba talaga ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah? Sila yung mga tao na naiintindihan nila yung Quran at saka yung Sunnah in accordance sa pag-iintindi ng mga sahaba at mga tabi'in sa mga bagay na yan. Pero yun yung mga katotohanan na grupo sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah. At pinag-usapan natin last time yung sino yung pumasok sa Islam. So yung secret hub nila din, yung Darul Arqam, pinagpuntahan ng mga sahaba sa time na yun, na doon pinag-aaralan nila yung Quran, yung mga ayat, yung mga tazkiyah, yung mga adkar, doon nila pinag-aralan. So it shows din, kahit na may secret time tayo nagdadawa, sabihin natin na isang maliit na community, dapat magkaroon tayo ng isang area, isang place na magtipon-tipon tayo. Hindi din pwede na nag-iisa ka lang. Hindi din pwede na online most of the time. So mas mainam maghanap ng pamaraan na magkaroon ng isang masjid o musalla, yung isang Muslim, para magkaroon sila ng pag-isa-isa. Kasi kung hindi nag-meet ang mga Muslim, darating yung shaitan amongst us at dinidestroy yung connection natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang sa Allah at saka sa isa't isa. So isa din yan sa pagpalakas ng iman, pagpalakas ng community at brotherhood. Maraming kulang. Okay, so hindi ko nagawa ng marami pang mga lessons. Bago pa tayo pupunta sa next phase, may mga bagay na nangyayari sa time na yon. Like for example, sa time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa da'wa niya na secret, maraming nagtanggi sa kanya na mga kuffar. Maraming ayaw sa kanya, especially yung uncle niya at yung si Abu Jahl. Sa time na yun, tinanggihan siya at maraming mga kuffar na nag-iwas sa kanya. To the point na yung persecute siya ng mag-isa, umalis siya from Makkah, pupuntang Taif. At alam natin din anong nangyari sa Taif, na pagdating niya doon, yung nagdaawa siya, hindi siya in-accept at nag-throw ng stones sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang tumuko yung mga area sa mukha niya. Tapos nabubuo siya between in a tree. Tapos dumating yung angel na assign sa mga mountains. So, dumating yung angel na yun at tinanong ng angel yun yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sinend ako ng Allah para sa iyo. Kung ano man ang hingin mo, ibibigay ko sa iyo. Ano ba ang hingin mo, o Propeta?
So sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala akong hinihingi, pero sabi niya kung gusto mo, sabi ng malaika na yan, kung gusto mo, pwede kong one siya eh. Iipit yung mga tao ng Taif, yung tao ng Taif na yan. Iipit namin sila between two mountains. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, out of mercy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, huwag muna sila kasi ay meron sa naway na meron sa kanila sa mga anak nila na maging Muslim. So, tingnan mo yung pag-iisip ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa time na yan, sa out of rahma, sa pagdawa, hindi man niya naman nakuha yun, hindi lang nakuha, tinatorture pa rin siya o tinipilo ng mga pebbles para aalis lang siya, para hindi niya magawa yung da'wa. Nasaktan pa siya, pero hindi lang siya nag-stop doon. Out of mercy, na dumating pa yung angel, sinabi niya, huwag mo silang patayin o huwag mo silang ipitin kasi magkaroon sa kanila na mga tao na mag-worship ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dhurriya nila o sa mga kanakan nila. So naisip niya, kung nakita mo, dalawa ang nakuha natin na lesson dito. Ang una, ang lesson ng vision ng isang da'i. Ang meron silang layunin na vision, nakikita sa future na hindi nakikita ng iba. Nakikita nila ang Islam, no matter what, will be the one who's gonna naaabot ng until day of judgment. Nakikita natin nandun na sa kanya, naniwala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam dumating sa mga tao na ito later on. So babalikan din niya. Ang second is yung rahma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung word na to, rahma. Ilan sa mga duat nawawala ito. Ilan sa mga ustad, sa mga imam, sa mga tao na nandito, normal na tao na naintindihan nila yung mercy, rahma, pero ginagawa nila ba? Ito isa sa mga action na pinakita sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano maging rahim. Ang Rabb natin ay ar-Rahim. Tayo dapat maging rahma lil alamin. Hindi maging effective ang da'wa mo, ang nasiha mo, o yung maging kapatiran ka kung walang mercy sa iyo, kung walang rahma sa puso mo, kung hindi umiiyak yung mata mo sa anong nakikita mo sa kapatid mo, kung hindi mo na-feel ano yung meron sa kapatid mo, kung walang rahma, hindi maging effective yung da'wa mo. Ilan na lang yung da'i na dito nagkaroon ng rahma, pumasok ang karamihan sa Islam. Imagine na isa sa mga da'wa nasaksihan ko na dito sa Pilipinas na through logic lang, through pag-uusap lang sa isang leader ng community, nag-usap lang sila sa leader at yung mga tao ng community na doon, nakikinig din sa barangay hall yun eh. At sila ay mga native na mga Pilipino. Yung binigayan sila ng da'wa, nakinig lang sila. Out of rahma ng tao na ito, paano niya na nalaman yung lifestyle ng mga tao na ito? Through lifestyle nila, nakuha niya yung puso nila, napasok nila yung leader at yung lahat ng community after niya. Imagine, dati nakikita natin lang ito, narinig natin lang ito sa history. Pero ngayon, nakikita natin in real life na meron din pumapasok ang leader at yung mga tao niya. Out of rahma. Hindi siya nagbigay ng ayat. Hindi na siya nagbigkas ng ayat o aniya. Kung nag-remind lang siya, nakita niya yung puno yan, nakita niya yung liwanag yan. Paano ba yung nangyari? Di ba parang design lang yan? Logic. Parang may nag-design sa maganda na yung bagay. Nakuha niya yung leader, tapos yung leader nagtanong hanggang nakuha niya yung leader, nakuha niya din yung mga iba. So out of rahma, naging effective yung da'wa. So isa sa mga dapat magkaroon ng da'wa or
da'wa workshop is paano maging rahim. Paano i-effect yung or gagamitin yung rahma sa da'wa. Hindi lang wisdom, yung pinag-usapan natin kahapon, yung wisdom ng Propeta Muhammad SAW nagsimula sa mga malapit sa kanya at paano siya gumagamit ng al-kar wal-far, which is yung lalapitan niya kung hindi na-accept, nalayo siya muna, tapos balikan niya. Maganon na pamaraan sa pag-technique ng da'wa. Either than mga doon na wisdom, dapat magkaroon sa karakter ng isang da'i, which is yung rahma sa mga da'wa, sa pagdadawa niya o paggamit niya ng da'wa. Isa din sa nangyari sa Taif na yan, although ang pumunta ang Propeta Muhammad SAW sa time na yan, sa Taif magdawa, hindi siya bumaba sa Taif kasi ang Taif sa taas ng bundok, parang Baguio, hindi siya bumaba sa Taif until nagkaroon nag-Muslim yung mga jinn sa time na yan. So while nakaupo siya sa tree na yan, nababasa siya ng mga ayat. Nandun na narinig yung mga jinn ang ayat na yan. Yung dumating na yung surat al-jinn, Qul uhiya ilayya annahu istama'ana qawmun minal jinn. May mga jinn na kinakinig sila sa anong sinabi ng Propeta Muhammad SAW at doon na nag-Muslim sila, bumalik sila sa community nila, nagsabi sila, may narinig kami ng mga salita, gusto namin kayo ay makinig din. So dinala nila yung mga jinn na mga nakinig sa kanila, tapos nag-Muslim sila lahat. So sinabi ng mga scholars na sira, yung pagpunta ng Propeta Muhammad SAW sa Taif, although magdawa, yung purpose niya is to dawa, idawa niya yung mga tao, instead nagdawa niya yung mga jinn. Doon pinakita sa atin na ang Propeta Muhammad SAW hindi lang propeta ng tao, kundi sa lahat ng alamin, kahit sa jinn. Okay, so yun yung nangyari sa time ng secret da'wa din. Sa secret da'wa, so now after ng 3 years, after ng 3 years sa da'wa, dumating na din yung aya na maging public na dapat ang da'wa, which is yung wa'andir ashiratak al-aqrabin and warn your closest kindred. Yung aya na yun, wa'andir ashiratak al-aqrabin. So kung yung dumating na yun, nalaman ng Propeta Muhammad SAW na ito na ang time na para magsalita na siya, magsabi na siya sa mga tao, hindi na in secret manner. At sa time na ito, ang aya na ito, Wa'andir ashiratak al-aqrabin, ito ay pasok sa isang sura na minamention lahat ng mga propeta, story ng propeta. Especially yung story ng Propeta Musa alayhi salam. Kinakita din dito, naintindihan ng Propeta Muhammad SAW yung nabasa niya yung aya na ito, naintindihan niya na ang buhay niya parang buhay ni Propeta Musa alayhi salam. Sa paano siyang naging orphan sa simula at paano siyang lumaki na walang lumaki siya until nawala siya sa nanay niya. Yung maliit pa siya outside of his mother. Tapos yung paano pinapersecute yung siya at saka tao niya. The same thing nangyari din kay Musa alayhi salam. At marami pang mga incident nangyari sa story ni Musa alayhi salam parehas sa story ni Propeta Muhammad SAW. That's why kung nakita natin, kung nabasa mo yung the whole Quran, marami din ang story ni Musa alayhi salam. Kasi mas malapit yung story ni Musa alayhi salam sa story ni Propeta Muhammad SAW. So yun yung na isa sa mga reasons marami yung na-mention ni Propeta Muhammad Musa alayhi salam. So yung nabasa ng Propeta yun, nalaman niya na dapat may gagawin na siya at naisip niya ay pupunta siya sa Mount Safa or sa mountain ng Safa. Aakyat siya doon
at tatawagin niya yung mga tao. So tingnan natin ano yung ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ngayon, maging public na siya. Na ano yung technique sa pagdadakwa in public naman. Una, pumunta siya sa Safa, umakyat siya sa Safa, at nagsabi siya, Ya Sabaha, Ya Sabaha. Meaning, yung meaning na ito, na o mga tao, may mga army darating sa likod. Parang tinatawag mo, o mga tao, may army na dumating sa likod ng mountain na ito. So tinatawag niya yun para makuha niya yung attention ng mga tao. At hindi lang ganon, may dinagdag din siya na o tinawag niya yung mga pamilya na iba't iba, na isa't isang pamilya. O Bani Fihr, o Bani Adi, o Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib, Bani so and so and so and so. Tinawag niya isa't isa. So narinig ng mga Quraysh na yan, sa time na yan, lumabas sila. At yung mga iba hindi makalabas, nagkuha sila nagkuman sila ng isang tao na makinig sa anong sinabi nila. Narinig nila, sabi niya, boses yun ni Muhammad a.s. Muhammad, at that time, hindi sila naniwala na ano yung message pa ni Muhammad. Pero Muhammad s.a.w. Pero alam na ni Abu Jahal ano yung anong message niya sinasabi. Alam na ng mga kaibahan na may mensahe binibigay. May something. Pero yung umakyat ang Propeta Muhammad s.a.w. sinabi niya, sa time na yan, sabi niya, O Ya Sabaha, tinatawag niya isa't isa. Sinabi niya, ako ay nandito, parang tumatawag ako like sabi niya, parang akong hubad na tao na tumatawag sa inyo kasi may enemy sa likod ng mountain na ito. Yun yung meaning na sinasabi niya. Because bakit na naked, parang naked, sa time na yon, kung tumatawag yung tao, kung need na ng, para ma-inform yung tao sa likod, tinatanggal nila yung damit, tapos ginagamit yung damit pang remind ng tao. At makikita ng tao na ay may hubad sa taas. So parang nagsasabi sila, makinig kayo, may enemy dito sa likod. So yung dumating na yung mga tao, sinabi niya, ano yan yung Muhammad? Sabi niya, maniniwala ba kayo kung sinabi ko na may mga enemy dito sa likod? Sabi nila, maniwala kami sa inyo, we didn't know you na ikaw ay sinungaling. We didn't know anything about you na ikaw ay sinungaling. Tapos sinabi niya sa mga tao, sabi niya, you protect yourself first from the hellfire and so on. Tapos sabi niya, protect mo yung sarili mo, ang pamilya mo. Sa anuman ang sasabihin ko, ako ay warner sa inyo. At dinadala ko dito yung message na ito, na isa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Sinasabi niya sa mga tao. Pero yung time na yon, yung sinabi niya yon, may katotohanan, nag-feel ng mga kuffar Quraysh. Pero hindi, parang hindi pa na kumakapit sa kanila, sa puso nila. Bakit? Meron sa kanila na sila yung gumagawa ng Diyos-Diyosan nila. Meron sa kanila nagbebenta ng Diyos nila sa Kaaba. So ngayon sinasabi mo, isa lang ang Diyos. Anong nangyayari sa mga ginagawa namin na tinatawag na Diyos? So yun yung nangyayari na isa-isip ng mga kuffar Quraysh. May umiisip naman, ano naman tong tawag na ito? Parang tinatawag niya na alis kayo sa mga tribe ninyo. Kasi yung ginagawa niya, naisip ng iba na idakwa niya, hindi lang sa tribe, na sa iba din, sa mga slave. So ayaw nila kasi may tribalistic sila eh. Ayaw nila. Yung iba, may arrogance. At dito na si Abu Jahal dumating. Si Abu Jahal, siya yung una nagsalita kay Propeta Muhammad s.a.w. at sabi niya, sinungaling ka. Kung yan ang sasabihin mo, hindi namin kukunin yan. Wala niyang katotohanan. Alis ka dito. Huwag ka bakit ka ganyan? Kasi uncle niya uncle ng Propeta.
So sabi niya, sino ka ba? Ano bang tawag sa Ibn al-Am? Pamangkin. Sabi niya, ano bang sinasabi ng pamangkin ko? Parang sinungaling na yan. Sino ka? Alis ka. Pero una, nakita natin yung strategy dito. Kung public na ang da'wa mo, dapat ma-establish mo ang sarili mo muna. Parang ginawa ng Propeta Muhammad SAW, alam ninyo ba ako, kung sinabi ko sa inyo may enemy sa likod, anong sinabi nila? Oo, makinig kami sa iyo, hindi namin alam na nagsisinungaling ka. So na-establish na ng Propeta Muhammad SAW yung sarili niya o yung credential niya. So dito, sa time natin, ito yung opinion ko at ito yung sa pag-aaral ko sa ng sira ng isang da'i, kung sa level lang siya ng ngayon na for example may konting kaalaman, nagbigay na siya ng da'wa, ang epekto ng da'wa na ito is secret lang. Epekto ng da'wa mo kung konti lang ang kaalaman mo sa Islam ay sikreto lang. Sa secret phase ka lang. Ilan lang ang makuha mo. Pero once nagkaroon ka ng extra kaalaman, na tumataas na ang kaalaman mo, inaangkat ka din ng Allah subhanahu wa ta'ala to the point na iba na ang ma-reach ng level mo. Ang level mo ngayon, hindi lang sa mga ilan lang sa pamilya mo, ang level mo ngayon sa community, sa barangay. Paano na kung isang da'i magsasalita sa TV, sa national TV at magsabi, ang Islam ay katotohanan, isa lang ang Diyos. Makinig kayo sa akin kasi alam ninyo ako anong credential ko. Sino ba ang masasabi natin na pwede maging da'i na gano'n? Dito sa Pilipinas. Sino ba ang naisip ninyo? Ngayon, kung may da'i na mag-public ng da'wa, sino ba yun? Alam niyo yun nandiyan sa Maynila. Sino bang naisip niya na maging da'i na mainam na magda'wa in public kahit wala doon sa kanya yung kaalaman? Brother Omar. Ha? Brother Omar. Brother Omar? Totoo? Pero may mas iba pa na pwede sa national TV na lahat ay makinig sa kanya. Sa government. So, to give a name, Si Padilla. Robin Padilla. If si Robin Padilla lang na nag-aaral ng tamang pag-aaral ng Islamiko, tapos may hikmah, nandun naman yung wisdom na sa kanya kasi matanda na siya, nandun naman yung rahma sa puso niya. So, kung na lang, kaalaman na lang. At pagdawa, kung nagsabi lang siya, ulat mo. At actually, nakikita natin yung mga movement ni Robin Padilla. Yung pagbibigay, pag-opening niya sa mga meeting, di ba, sa Senate. Step by step na yun eh. Nakikita natin yung hikmah niya doon. Pero ano bang nangyayari? Ang nangyayari is yung tao sa baba, nagkadalawang isip, kahit yung mga Muslim eh. Nagsabi sila ay Shia yan, na ganyan yan. Hindi natin alam anong akida niya. Kahit nasasabihin natin, yung kasama niya Shia, maybe sumama siya sa Shia, na magdakwahan niya, o sumama siya sa Sufi, dinakwahan niya. Allahu alam, di ba? That's why hindi tayo mag-usap ng ano-ano patungkol sa kapatid natin until may clear evidence na sinabi niya mismo sa TV o ano man na siya ay ganitong akida. So, yung imagine natin sa time na yan, ng Propeta Muhammad SAW na umakyat sa Mount ng Safa, parehas din sa kung lumabas ang Propeta sa TV ngayon at nagsabi na, alam niyo sino ako at hindi ako sinungaling sa inyo. Ito yung mensahe na totoong mensahe at ako ay warner din. Nag-warn din ako sa inyo. So yun yung ginawa ng Propeta Muhammad SAW. So sa pagdawa ng Jahriya, dapat una ma-establish mo ang sarili mo, dagdagan mo ang kaalaman mo,
at sa Dawa Sirriya, yung nakuha natin sa Dawa Sirriya, para maging effective yung Dawa Jariya, maging effective, ang Dawa Sirriya, doon nakukuha mo yung pag-build up mo ng sarili mo, ang mercy, ang wisdom mo. Pero sa Dawa Jariya, dapat meron ka ng credential, meron ka ng kaalaman. In that way, inshallah, maging effective yung dawa natin. At doon tayo inshallah magtatapos. Bago tayong inshallah next week, pag-usapan natin yung continuation na ito at may iba pang mga topic inshallah. Kasi mahaba-haba doon, so hindi din ito na kompleto ko eh. Kahit yung mga aya, Lakihan yung mga fonts. lakihan, Yung mata namin. Maliit yung mga fonts. maliit. Sige. So ito yung sinasabi ko na last na ito yung pag-usapan natin, yung summary of the strategic shift. Ang feature, una yung primary goal sa secret phase ng patago is build core spiritual quality and pure akida. Yun i-build natin muna sa secret phase. Sa public phase, proclaim clear message and confront systematic ills. So ngayon, kung pupunta ka na sa public stage, dapat i-claim mo muna yung message mo, dapat klaro na, alam na ng tao, at i-confront mo yung mga sistema ngayon. Alam natin ngayon yung sistema ng corruption ngayon sa country natin. So kung ikaw ay lalabas na magsabi ka ng da'wa mo, yun yung unang mag-confront na maging problema. Pwede ka maging mailagay sa jail, pwede ka mag-prosecute, pwede kang patayin, ano man ang bagay na mangyayari. Yung audience mo, yung mga tao na makinig sa secret, ito yung mga relatives mo, yung mga closest inner circle mo. Pero sa public, ito yung entirety of Makkah or entirety of Philippines, kung isipin natin sa Pilipinas. At yung mga trade tribes na yung mga nagte-trade na or umaalis sa country at bumabalik or papasok sa country na yun. Hindi lang yung sa loob ng country mismo. At primary venue, ang venue mo, yung dati household mo or Darul Arqam or yung mga bahay mo lang ang ginagamit mo. Pero ngayon sa public, Mount Safa. Yung Safa mismo yung naging mountain. Or sa time natin ngayon, TV or social media. Okay? Tapos yung main obstacle, yung main na naghaharang sa atin, yung una, maintaining discretion and strict secrecy. Yung unang harang sa pag-secret da'wa, yung maintain mo yung secrecy ng da'wa mo. Na hindi ka na, for example ngayon, kung ikaw ay isa lang Muslim sa community mo, at nagdadawa ka, dapat hindi nalalaman ng malapit sa bahay mo, nagdadawa ka sa kapitbahay mo. So gano'n, until malalaman na mag-Muslim na ito, magdawa ka na naman doon sa ibang bahay, hanggang makuha mo sila isa't isa. At kung makuha mo na marami nang makuha mo, doon ka na magdawa sa barangay na yan. Mag-inform na ka o mag-claim ka na sa barangay. Sa public naman ay yung brutal persecution, physical boycott at slander. So kung once na feel mo na yon na may boycott ka na, may mag-boycott na sa inyo, may magsabi na sa inyo na bawal na kayo magdawa, that means sa public dawa na kayo. So alam naman ng mga duat yan lahat, nafe-feel nila. So kayo ay most of the dawa dito sa loob ng ISKAG ay public na. Okay, so may nafe-feel nila na yung mga boycott na ito. So the thing is, i-question natin kung hindi effective ang dawa natin, that means ang secret dawa natin hindi natin naayos na, hindi natin na perfect. That's the reason yung dawa natin sa labas hindi siya maganda. So yun lang ang ending natin sa araw na ito, inshallah. At pag-usapan natin inshallah next time iba't ibang topic, inshallah. Okay, so yun lang. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.